Tiniyak ni Pangulong Duterte sa mga biktima at naulila sa pagsabog sa Hulo na pananagutin ang mga nasa likod ng insidente. Lumabas naman sa investigasyon na posibleng may kaugnayan sa grupong Abu Sayyaf ang mga responsableng pagsabog. Umaaksyon si Jem Avancenia. Sa CCTV footage na kuha malapit sa Mount Carmel Church sa Hulo, Sulu noong linggo, makikita ang pagyanig matapos ang unang pagsabog sa loob ng simbahan. Ang mga tao, kanya-kanya ng takbo sa takot. Maya-maya isang pagsabog ulit ang yumanig sa lugar. Nakunan pa ng CCTV ang tatlong suspect na pinaniniwala ang miyembro ng Adyang-Adyang Group na sinasabing konektado sa Abu Sayyaf. Kinilala ang isa sa kanila na si Alias Kama, ang kapatid ng napatay na sub-leader ng Abu Sayyaf na si Suraka Ingog. Makikita ring may iniabot na cellphone si Kama sa kanyang dalawang kasama, tsaka tumakbo sa kabilang kalsada. Ayon sa Western Mindanao Command, posibleng si Kama mismo ang nag-detonate ng bomba. Ito yung kapatid mismo nung isang Abu Sayyaf leader na na-neutralize natin last year sometime in August 2018. At ito rin yung nagbanta sa atin, na-monitor natin yan through our intelligence, na gaganti talaga ito. Lumalabas sa investigasyon ng West Mincom na mga pipe bomb na kargado ng ammonium ang ginamit sa parehong pagsabog. Nananatiling naka-lockdown ang buong bayan ng Hulo kasunod ng insidente kung saan aabot na sa mahigit 20 ang naitalang patay. Kahapon ay nag-inspeksyon si Pangulong Duterte sa blast site. Personal din siyang nakiramay sa mga naulila at binisita ang ilang sugatang sundalo sa Camp Teodolfo Bautista. Inatasan din niya ang mga pulis at militar na durugin ang mga nasa likod ng dalawang pagsabog. May utos talaga Presidente, huwag bibigyan ng pagkakataon itong perpetrator ng karumal-dumal na krimen na ito. Umaaksyon, Jem Avancenia, News 5.